Ang sarap mag-harvest. Grabe oh. Ganda. Ayan na po lahat ng mga na-harvest namin, mga ka-viewers. Mag-harvest na tayo ng sibuyas. So ayan yung ating produkto. Produkto. Ano lang siya, parang shallot lang sa kalalaki, no? Pero pwede na yan. Hindi, pero yung mga dahon niya kasi natuyo na, ayan oh. Oo. Yan yung tamang ano daw, age ng onion na dapat i-harvest na. Kaya kailangan na siya. Kasi na-dry na. Malalaki din naman, oh. Pwede, hindi, tama lang yan sa isang lutuan. Di ba? Kaya ang sarap mag-harvest. Ito yung white. Parang may wasp. May wasp nga. Delikado. Kaya kanina umalis na ako dun nung nagdidilig ako. Dapat halukayin siya pa kasi yung iba wala na yung dahon. Sayang oh. Piliin na lang natin yung pula at saka ano. Tama lang to, isang gisahan lang. Nahati mo rin naman yung ano no. At least may binalikan pa tayong pwede nating magamit, diba? Uy, may wasp nga. Katakot. Yan, halukayin mo maigi pa. Diyan, medyo malalaki no. Ay, grabe oh. Ganda. Ang dami, no? So yung mga ka-viewers, nakakatuwa talaga mag-harvest ng mga gulay. Tingnan mo naman. Diba? Ayan oh. Ang ganda. Tuwang-tuwa. Hindi nga, ang sarap oh. Ang sarap magbunot. Ang tagal na namin tong gamitin yung ganito kadami. Kasi yung onions, hindi naman siya mabilis masira. Oh, ang dami oh. Ay, may wasp. Eh. Kinagat ka? May wasp. Yan yung nakakatakot kasi dito. Pagka ganito maraming puno, may mga
mga apple pa naman. Bubulok kasi yung mga bunga ng apple. So, nandun yung mga wasp pagka gantong panahon. Tuloy lang natin yung pag-harvest. Ay, grabe. Kakatuwa talaga pa. No? Parang alam mo yun, nakaka-proud na, no pa? Yung ano mo, yung pagtsatsaga mong pagtatanim during ano ba? During spring, no? Pagdating ng gantong panahon, magfo-fall na. Ayan, marami kang tambak na magagamit ng mga ilang buwan, no? Ng sibuyas. Lalo na sa kamatis. Oo, lalo yung kamatis. Yun nga, lalo na yung kamatis. Kasi kung mapapansin po nyo, yung kamatis namin, di ba, ang dami. Eh, yung dalawa namin kasama dito na naiwan, ang dami na nilang na-harvest. So, nakalagay lang po yun sa fridge. Nakalagay siya sa ziplock, tsaka sa container na naka-closed lang. So, aayusin ko pa yun at i-freezer pa namin. So, matagal yun. Malamang aabot pa yun ng another cycle na naman. Abutin ng summer na gagamitin namin yun. So, malaki din yung katipiran kasi kung maalala nyo, diba, si Dadong lang yung nagpatubo ng seedlings. Tapos, pailan-ilan lang naman yung mga nabili natin ngayon pa, no? Na seedlings. Unlike dati na bumibili lang kami. So, ngayon napag-aralan ni Dadong kung paano magpatubo. At malamang, sa sunod na ano siguro spring, pwede na kaming magpatubo ulit ng mga seedlings, iba't ibang gulay. Yun yung plano ni Dadong. Kasi pwede kaming mag-set up ng parang greenhouse doon sa ano, sa baba, doon sa basement. Dahil may space naman kami doon. So yun yung gagawin namin. Hopefully maging okay at maging successful yung gagawin naming ano, greenhouse. Mini greenhouse lang. Yan oh. Magkano nga yung ano natin, nabili natin na ganito pa, parang 5 balot? 8 isa ba yung balot? So ilang balot yung tinanim natin? Ilang balot yung naitanim natin? Ito pa, 5, no? Tapos, magkano isa? 4? May mga mani, tinatago yung ano. Tinatago ng squirrel yan dyan. Nagtataka kami, bakit nga kaya may mani? Lagi yan. Yung squirrel, laging may bit-bit na mani. May bahay dun pa, may bahay daw dun, sabi ni Alan. Eh di dyan lang yan. Alam mo naman yan, kung saan-saan sila nagsusuot. Nahalukay kong ganyan kasi may mga naiiwan na wala ng dahon, gaya niyan oh. Kala mo tuyo. Pero may laman pala. So, kung mapapansin po nyo, yung garden namin, naka plant box. Kasi, ang purpose niyan, para yung magandang lupa, halimbawa, magkaroon ng, halimbawa mag-winter, diba? So, maiipon lang po siya pagdating ng spring na hindi siya kakalat. Kumbaga, kung magkaroon ng tubig, diba, pagka walang harang, parang aagos siya kasama ng tubig. So, ito, may stop lang siya dyan. May stock lang siya dito. Kasi nga, meron siyang harang. Kasi kung hindi mo siya haharangan, syempre, 'di ba, sasama siya sa tubig yung lupa. Kaya yan yung kagandahan na naka-plant box ka. Or kung sabihin nila dito planter, no? Planter, 'di ba? Tawag nila dito pa. Planter or ano ba? Plant box. Plant box. Ayan oh. Ito mga grass to.
So, magiging pataba na yan. Parang wala na, no? Nabunot ko na ba lahat? Kasi sayang pag may naiwan na onion. Ayun, isa pala. Parang may umuugong na ano biya. Kaya natakot ako doon kanina eh. Saan na siya? Parang wala na pa. Ayun Saan? Baka sa lupa siya Ay baka. Ay, may mani oh. Hala pa buo yung mani. Ay shucks, nabulok. So, mga ilang kilo kaya to? Ayan mga ka-viewers, ang dami naming na-harvest. Siguro mga... May ilan to pa? 2 kilo? Hindi lang no? 3 kilo siguro to? Oo. Yan, medyo matagal din namin to bago maubos. Ay, meron pa tayo din eh. Yung kulay puti. Ayan no, meron pa kami dito. Kulay white naman to. Kaso hindi siya masyado lumaki. Gawa nang nandito siya sa ilalim ng ginawa niyang greenhouse. Ay. Asan? Oo nga, may malalaki din naman. Hindi lang siya na kasi kulang lang siguro sa care ni Dadong kasi iniwan niya. Baka nagtampo. Nagtampo. Ano siya, na dehydrate? Pero okay na rin siya. Ay, maganda to dito siya sinala yung dumi-dumi Magandang pwesto dito pala. Yung dilaw, kahit paano mga malalaki siya. Tapos kunin mo yung white doon. Wow! Ang daming harvest ni Dadong. Kailangan lang nila talaga ng pagmamahal. Pagmamahal at alaga. No? Ay, mulit Oo. Parang yung tinanim din natin no? Saka na lang po. Diyan na lang muna ito. Ito naman yung puti na na-harvest natin kanina. Isala mo yung mga dumi ng ano dyan. Pwede na rin. Ito yung mga puti. Ganyan lang kaliit na space yung pinagtaniman neto. Ayan. Dami na din pa. So yan, bukas po mag-harvest tayo ng kalabasa, yung sitaw, kamatis, at kung ano pa dyan yung pwede nating isama sa pinakbet. Kasi ayan ang dami.
Pero hayaan mo lang pa kasi ano naman eh, okay naman sila eh. Natutumba sila sa bigat. Sa bigat ng mga bunga nila. Tsaka yung sanga. Kasi tumataas sila eh.